Magsisimula Center in tayo sa Quezon isang City. kwento na I care alam mo, po yung parang host. kinuha sa I isang care means, political thriller. Isipin mo, interdisciplinary isang investigasyon conference sa Senado, on bilyon-bilyon ang accountability, reform, and pinag-uusapan. engagement. May mga Ito testigo po na ay kakapangmukha. hosted by Tapos may mga misteryosong NCPAC testimonya. of the University At of the sa gitna ng Philippines. lahat ng yan, I was one of may the isang grupo ng the panelists, senador na kasama po si bigla na lang then naglabas Ched, ng sarili Chairman nilang Popoy minority Rivera. report. Andun Puno din nung po si mabibigat na Congressman akusasyon. Erice. Ang pinag-uusapan I recall natin that, dito ay yung mga binitawang political salita ni analyst Senator Malutique was Rodante there Marcoleta also. tungkol sa And I Blue think Ribbon the Committee Dean hearing. of the Tungkol to Political sa mga Science flood Department control of the project University of the based sa Philippines. isang panayam So sa sabi ko, kanya. dahil kaugnay naman po At sa ang mission natin pinag-uusapan ngayon, nating hindi lang transparency, basta i-report kung ano yung accountability, and sinabi niya. reform, Ang gagawin natin I ay took himayin. advantage of Susubukan natin giving them, intindihin giving one kung ano copy yung nasa likod to ng the Dean mga of pahayag niya. NCPAC. Ano ba Pero talaga meron ang din po laman? kayong At mga siguro kasama mas doon, mahalaga, bilang ganito ano yung karami. layunin ng But I thought minority that there report were na to? Bakit niya media iginigiit practitioners na may there. mga araw daw na nakaturo sa isang Pwede malaman napakataas sino-sino na pa yung gusto opisyal? niyong pakasuhan? At ano ba yung ibig niyang Sa sabihin minority. kapag sinasabi niyang Nandito ang po, kayo na po investigasyon ang- ay laging bitin? give us a copy, Alamin sir. natin yan lahat. Sige, simulan na natin. Unahin natin yung pinakasentro ng usapan, itong tinatawag nilang minority report. Hindi mahaba ito. Bakit Hindi ako nga ba sila nagre-recommend gumawa yung ng evidence sarili ang nilang report? nagre-recommend. Hindi ba dapat, Kasi lahat nyo, mapapansin hintayin na ninyo, lang yung opisyal na I had ilalabas ng buong komite? Dito na agad pumapasok yung sinasabi niyang pressure. Yung pressure daw mula sa taong bayan. Ayon kay Marcoleta, ang dami na raw kasing nagtatanong, ano na ang nangyari sa investigasyon? Bakit ang tagal? Para sa kanila, itong minority report, yung sagot nila para masabing, heto, may ginagawa kami. Heto yung mga nakita namin so far. Parang paraan ito para hindi basta mamatay yung usapin habang, yun nga, hinihintay pa yung official na committee report. Teka, linawin lang natin para sa'yo na nakikinig. Kung hindi siya yung Merong official na question mark report, nasa- ano ang legal na bigat Makikita nyo rito Parang yung mga- isang mahabang Sa palagay press ko, hindi release naman lang ako ba yun. ito na may Kasi alam ng kahit magandang sinong pangalan? senador O na may hindi silbi pa pwedeng talaga to sa utusan ng proseso ng kapwa Senado? nilang senador Napakagandang sa tanong Senado. yan. At inamin Hindi naman mismo ni pwede Marcoleta ang maghari-harian totoo o tungkol dyan. magreyna-reynahan. Sinabi niya na wala talaga ito Palagay sa ko, hindi rules rin ng ako yun. Senado. Hindi siya formal na Hindi rin ako. dissenting At alam o ko, hindi concurring ako report. pinatutungkulan. Tinawag lang daw nila itong minority care, report for lack of a better term. Pero heto ang mahalaga. Kahit hindi siya Bakit formal hindi na niyo po dokumento, ipinurso yung yun? laman Kasi as nito, you correctly, yung kanilang as mga you correctly obserbasyon, pointed out, yung dapat findings nadikdik din at yung si rekomendasyon Yusek Traiji ay naglalatag ng dun posisyon sa nila. supposedly At yung kaugnayan niya kay pinaka-controversial, Yusek Bernardo. naglalaman Ba't to di ng niyo po pinurso listahan yun ng mga kahapon? potential Pati yung personalities kay na Maynard sa tingin Nudin. nila dapat Kasi kasuhan. hinihintay ko nga na Diyan sila na dapat nagiging mas ang kapanapanabik yung usapan. ang pagmulan So, ng, kahit hindi official, pag-uusap. isa itong kumbaga Kung shot ako yung across the palaging bow. nagtatanong, Isang baka naman babala. na ako yung Sino-sino ba maingay yung na mga naman. personalidad Ayoko na ako yung tinutukoy magsimula. nila? Binanggit ba Inisip niya ko lang ng na nandun direkta? naman, Dito naging nung maingat si sabihin Marcoleta ni sa Yusek panayam. Traigib na Hindi niya direktang pinangalanan. Kasi sabi Pero ni ginamit Senator niya yung Kiko, metaphor "Odis, na lahat kung ng dinideny araw mo doon yan, nakaturo. ibig mo sabihin, At base sa mga sinungaling si testimonya ng mga Yusek, testigo na Bernardo. sina Saldico at Descaya masasabi ko pong na ganun, sabi paulit-ulit na binabanggit sa Sana, report nila, nag-react si- iisa lang daw ang direksyon Diba? na tinutumbok Si Yusek ng mga Bernardo. araw na to. Bakit? Bakit Ang hindi siya opisina ni Speaker Martin Romualdez. Alalahanin niyo, Yusek Bernardo Yan was ay already isang napakabigat admitted na alegasyon. under Kahit the pa sabihin hindi WPP. direkta, no? Ang Kapag ituro ang isang ang nakaupong witness ay liar House at hindi siya Speaker sa bumibo, isang baka investigasyon sa ma-discharge Senado. siya as witness. So, Hindi niya itong ba kayang minority ipagtanggol report, kahit ang, sabihin nating ang, unofficial, kaso ng ito Estado. yung You nagsisilbing should paraan remember nila that para the panatilihing state buhay must be yung assisted pangalan in ni prosecuting Romualdez sa its cases. diskusyon. Eksakto. Mabigat ito, kaya Kung nga tayo iisipin mo yung kumukuha ng political testigo strategy, that will be placed napakatalino. under the WPP. Bago pa man lumabas yung Yun opisyal po na yung report na, pinaka-prinsipyo. alam mo yun, Palagi kasing baka sinasabi maging mas ng iba, malabnaw o iba si yung Marcoleta, konklusyon, inunahan na nila. palagi niyang dinidikit Inilatag sa na nila Diskaya. sa Mali publiko po yung yun. kanilang bersyon ng I'm kwento trying to na point out na nakasentro gusto sa mga kong testimonya gamitin kahit laban sa sino. speaker. Nagkataon lang si Diskaya Tinitiyak lang ang nilang matapang anumang report out ang of the lumabas, initial 15 ikukumpara ito ng contractors. tao Kaya sa ganun kung po ano yung nangyari. nailabas na nila. Gusto niya magpa-WPP dahil malinang yung strategy. Kaya na po na Pero yung mga nangyari. testimonya, Natatakot sila. gaano ba kalakas? Under the law naman, Dito yata kailangan papasok silang tulungan yung basta isa sa nag-apply pinaka-cinematic na Nagkaroon bahagi nga ng ng hearing, problema. yung Ngayon. misteryo sa 30 Iba po ba doon na Tamarins gusto niyong isama sa Oo, investigasyon yung mga At nilabas nagsimula na to video sa ni isang Zaldico? eksena na parang
parang kakatuwa. ang sinasabi May dalawang ko, testigong kinakailangan nakatakip yung imbestigahan mukha, yung nabanggit tapos ang doon. issue nila tungkol daw sa Halimbawa, yung Paul pagpapaalis sa kanila sa Estrada, isang Mark inuupahang Vizcay. bahay. Sana ba yung Sa mga unang yun, tingin, ano? iisipin mo, Marami kasing, anong kinalaman nito sinabi sa doon na talaga bilyong-bilyong flood napakabibigat. control project? Kumbaga, critical Mismong si leads in the Marcoleta, investigation kinwestiyon that yung need to be relevance nito. pursued. Ang Tulad ng tanging sinabi layunin ni daw ng Senator testimonya Marcoleta, parating ay para bitin. ituro ang isang Yan, diskaya nababanggit, tapos bilang hanggang siyang doon lang, nagpapaalis sa kanila. papara. Hindi ba So dapat parang pursigihin diversionary yun? tactic Yung sana. 8 billion na O baka sinabi may na ibang ni Yusek agenda. Taguib, Pero may hindi isang ba dapat detalye palang tanungin lumabas din yan doon kay na Yusek naging susi Bernardo? sa lahat. At alamin At din yun na kung na talagang yung address ng kumpirmado. bahay. Ano nangyari 30 doon? Tamarind Street. Kaya Binitawan parang yung laging, address na yan at para laging kay Marcoleta, bitin laging, biglang tumahimik may daw yung kulang, kwarto. laging Biglang nagbago ang pinapara. lahat. Bakit? Whether, Dahil yung 30 Tamarind Street, on purpose yan ang or eksaktong address na nakakaligtaan, binanggit ng eh, isa pang talagang high-profile humihinto. witness, si Talagang Seldico, bitin. sa Alam naunang niyo, hearing. napansin niyo ba kahapon? Sabi ni At ano yung sinabi Yusek ni Saldico Taguib, tungkol sa address na at yan? dinideny ko po Ayon lahat sa yan. testimonya ni Saldico, Sabi naman ang ni 30 Yusek Tamarind Street Bernardo, daw I stand ang by naging my drop statement. point. Yung bagsakan Ang sabi ng ni, 1 bilyong Chairman piso. Senator At ang Lacson, umano'y nag-utos na mahirap doon dalhin yung pera, banggain si yung, Martin mga Romualdez facts daw. ni Yusek, Kaya yung isang Bernardo, testimonya kasi na parang walang yung kwenta pinagkuhanan tungkol sa kanya ng, upa-upa ng yung bahay, sinasabi nating biglang amount naging dito ay pinakamahalagang nanggaling sa corroborating Totoo yun. evidence. He was mentioning Siya yung about sinulid na 2.8 billion nagdugtong sa pesos. dalawang So alam magkaibang ni Senator testimonya. Lacson. Grabe yung connection. Nandun No? talaga. Napaka-critical So, merong ng resibo. sandaling iyon. Oo. Gusto ko i-pursue yun. Mula sa isang issue ng Di ba pagpapaupa, dapat? Kaya lang hindi naman naging ako sentro chairman. ito ng So, alegasyon ng korupsyon. with due respect to the Kaya chairman, naman sa dapat, panayam, iginit ni bigyan natin Marcoleta siya ng latitude. ang isang Marami bagay na sanang, para sa dapat kanya ay i-pursue, napakalogical. diba, yung, tungkol sa Hindi ba Cabral dapat files ipatawag na natin ni, yung may-ari ng 30 Congressman Tamarind Lian? Street? Sana Alamin na-pursue natin na kung rin sino yung na umuupa doon i-require sa panahon na yung yun, di ba? DPWH Para sa kung public kanya, record din yun yung lang, susunod na eh, di hakbang ibigay na para sa atin malaman ang kung sino ba authenticated talaga ang may copy kontrol para sa wala lugar. nang, Pero pagdidiskitahan kung yung mukhang kopya hindi ni, pa iyon nangyayari. Congressman At dito Lian na o yata yung kopya pumatasok na yung sinasabing pakiramdam niya meron yung na laging milyonaryo at bitin yung iba pang investigasyon. media. At, Ramdam yung na nabanggit ramdam na sa rin buong ni panayam Chairman Lacson. yung frustration niya Dapat ay na may mga dito lead na makita yung lumalabas vigilance pero ninyo. hindi tinutuloy. Kasi kung hindi nyo yung napansin, 30 Tamarind Street, isang halimbawa yan. bigla nilang May iba pa ba sinabi siyang in binanggit? relation to the Marami. Cabral files. Kasi Ang isa sa we're talking about pinakamalaki how ay are yung you going issue to ng 8 authenticate bilyong or piso to validate na umano'y the Cabral dumaan sa files. 3 tao. Sina USC Bernardo, USC Trijev at isang Adrian Versamin. Ang sitwasyon dito, yung classic na he said, salita laban sa salita. Si USC Bernardo may sinumpaang salaysay at para patunayan yung katapatan niya, nagpasalay-lalim siya sa Witness Protection Program o WPP. Sa kabilang banda, si USC Trijev itinanggi ang lahat at tinawag na sinungaling si Bernardo. So, paano malalaman ngayon kung sino yung nagsasabi ng totoo kung ganyan lang? Yan mismo ang punto ni Marcoleta. Sabi niya, bakit hindi natin sila dinikdik? Bakit hindi sila pinagharap at sinagad sa pagtatanong para lumabas ang katotohanan? At dito niya inexplain ang isang critical na detalye tungkol sa WDP. Ang buong programa kasi nakasalalay sa kredibilidad ng testigo. Kapag napatunayang nagsinungaling ka habang nasa WWP, hindi ka lang basta tatanggalin. Pwede ka pang kasuhan ng perjury. I see. So, ang argumento ni Marcoleta ay kung nagsisinungaling si Bernardo, bakit hindi siya nag-react o natakot nung tinawag siyang sinungaling ni Trijev sa harap ng mga senador? Parang dapat may reaksyon siya, di ba? Oo, para sa kanya, that silence is deafening. Isang gintong pagkakataon daw yon para magkaalaman pero pinalampasan. Ganyan din daw ang nangyari sa mga pangalang Paul Estrada at Mark Tiski na lumabas sa testimonyo ni Zaldico. Nabanggit lang pero hindi na na-pursue. Hindi na tinanong kung sino sila o anong papel nila. Para kay Marcoleta, ang mga ito ay mga critical leads na kailangan sanang habulin pero laging napuputol. At sa paggamit niya ng salitang bitin, para hindi lang siya basta nagre-reklamo, no? Parang may mas malalim na sinasabi. Tama yan. Hindi lang yan simpleng pagpapahayag ng pagkadismaya. Isa itong paraan ng pag-frame sa bugong investigasyon. Bago pa man isulat yung pinal na committee report, sinasabi na niya sa publiko na huwag kayong masyadong umasa dahil ang prosesong pinagdaanan nito ay depektibo at may kulang. Isa itong preemptive strike para kung ano man yung maging resulta ng opisyal na report, lalo na kung hindi pabor sa kanila, may duda na agad ang mga tao.
So may mga testigong hindi dinikdik, may mga lead na bitin, pero paano naman yung mga ebidensya mismo? Dahil dito papasok yung isa pang issue na nagpapakita ng frustration ni Marcoleta, ang tinatawag na Cabral Files. Ang Cabral Files. Ito ay isang electronic document di umano'y galing sa isang whistleblower na naglalaman daw ng mga ebidensya. Pero ang naging malaking debate ay hindi yung laman, kundi yung proseso kung paano ito tatanggaping ebidensya. Ano ba dapat? Ano ba yung tamang proseso para sa isang electronic evidence? Dito pumasok yung legal na kaalaman ni Marcoleta. Sabi niya, sa ilalim ng Rules on Electronic Evidence ng Pilipinas, simple lang daw ang dapat gawin. Dahil ang Cabral Files ay isang public document in electronic format, ang kailangan lang daw ay i-authenticate ito. Ibig sabihin, ikumpara lang yung electronic copy sa isang hard copy na galing sa original na source. Kapag nag-match, yun na yung. Yun ang best evidence. Teka, parang sinasabi niyang i-print lang at ikumpara, ganun kasimple. Sa esensya, oo, para sa layunin ng authentication. Pero ang nangyayari raw, ayon sa kanya, ay itinutulak na kailangan pa itong isaalamli sa isang masusong forensic study ng ombudsman. Para kay Marcoleta, isa itong delaying tactic, isang paraan para patagalin ang proseso o para i-discredit yung ebidensya. Sinabi pa nga niya sa panayam na parang tinuturo na niya yung ombudsman na hindi naman daw nila mandate na gawin ng forensics. So maging yung technical na proseso ng pagtanggap ng ebidensya, nagiging isang larangan na rin ng debate at bangyayan. Hindi lang yung laman ng ebidensya, kundi yung pagiging ebidensya pa lang nito. Eksakto. At may idinagdag pa siyang isang napakahalagang legal point. Ang nagpresenta raw ng file sa Senado, si Congressman Leveste, ay hindi competent na mag-testify tungkol sa nilalaman ng dokumento. Bakit? Dahil hindi naman siya ang gumawa nito. Siya lang ang pinagbigyan ng kopya. Parang siya ay isang messenger. At ano ang implikasyon nun na hindi pwedeng gamitin yung ebidensya dahil lang sa kung sino ang nagdala nito? Yan ang nagiging komplikadong tanong. Binugusan nito yung debate, gaano kahalaga ang kredibilidad ng messenger kumpara sa bigat ng mensaheng dala niya? Kailangan pa bang hanapin yung mismong gumawa ng dokumento para magkaroon to ng bigat sa investigasyon? O sapat na bang may isang mamabatas ang handang isugal ang kanyang pangalan para dalhin ito sa Senado? Ito yung mga prosedural na hadlang na lalong nagpapatindi sa pakiramdam ni Marcoleta na ang lahat ay bitin. Malinaw. Mula sa isang unofficial na minority report na ginamit para i-frame yung naratibo, hanggang sa isang misteryosong address na nag-ugnay ng mga testimonya, hanggang sa mga procedural na parang political na rin, na debate tungkol sa mga testigong hindi sinasagad at ebidensyang hinaharang. Buo na yung larawan ng kanyang mga hinaing. Oo, naipakita niya ang kanyang panig na may isang malaking kwento ng anomalya. Pero ang proseso ng pag-imbestiga dito ay puno ng mga pagkaantala, mga pinalampas na pagkakataon at mga hadlang na sa tingin niya ay sinasadya. So ayan ang kabuuan ng mga pahayag ni Senator Marcoleta. Isang detalyadong paglalatag ng kanyang mga obserbasyon, frustrasyon at akusasyon mula sa minority report na nagtuturo sa matataas na opisyal, sa misteryosong koneksyon ng 30 Tamarind Street, hanggang sa kanyang pakiramdam na bitin ang investigasyon dahil sa mga procedural na hadlang. At ang lahat ng ito ay nag-iiwan sa atin ng isang katanungan para sa iyo. Sa panahon natin ngayon, na alam mo yon, laganap ang mga digital leaks, mga whistleblowers, mga impormasyong tumakalat online. Madalas ang naglalabas ng ebidensya ay mga messenger lamang. Hindi sila ang orihinal na gumawa o nakasaksi. Ang tanong, kailan nagiging mas mahalaga ang pagkatao, ang motibo o ang kredibilidad ng nagdadala ng mensahe kaysa sa mensahe mismo? At paano natin tinitimbang ang katotohanan kapag ang mismong proseso ng pagpapatunay dito ay nagiging isang larangan na rin ng alitan at politika? Isang bagay na sulit pagnilayan.